Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serie. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Nag-iba ng konti yung setup natin kasi wala lang. Maiba naman, di ba? Lagi na lang kasi yung kurtina ko yung nakikita nyo eh. Parang iba lang, di ba? Kung naririnig niya yung kapitbahay namin, sorry. Nagpapa-music kasi sila at they're blasting it hanggang dito sa bahay namin. Yung speakers nila, bakit hindi kaya nila ilagay sa loob ng bahay? So pati kami pinapakinggan namin yung mga music nila, Diyos ko. Naloloka ako sa inyo ha, lalo na yung mga nasa TikTok. Nasa introduction ko na nga kung saan nyo isasend yung mga kwento nyo. Pero may mga nagtatanong pa rin, ate, saan po ako pwede mag-send ng kwento? Bakla! Literal na intro na nga ng video natin yun. Huwag kasi kayo nagsiskip. Kilala ko kayo ha. Actually, hindi ko nga alam kung ano yung ikukwento ko tonight. Mamimili pa lang ako. Galing sa isang anonymous member. Actually, last year pa to na kwento. September 13. Since puro mga about ghosts ang nababasa ko sa group, may iba naman tayo. May isi-share ako about naman sa mga engkanto. Hindi ito gaano ka-disturbing o scary. Konting information muna. Taga Bicol po ako. So, common na po itong mga kwento and experiences dito sa amin about sa mga engkanto. This is also not my experience. Kwento ito sa akin ng lolo ko na naranasan daw ng tatay niya, which is yung great-grandfather ko. My great-grandfather was a sculptor. And that time daw, may nag-commission sa kanya na barangay para gumawa daw siya ng figure ni Jesus. Kaya pumunta na siya sa bukid para maghanap ng kahoy kasi yun yung gagawin niyang medium. On his way, may nakita siyang malaking puno which is perfect daw kasi malaki daw ang pinapagawa sa kanya kaya nagre-ready na siya para putulin ang puno. Fast forward, nakalahati na niya ang kahoy pero nag-stop muna siya kasi tanghali na rin daw nung nakita niya yung puno. Iniwan muna niya na nakabaon yung palakol na ginamit niya doon sa may puno tapos gumawa na siya ng apoy para magsaing. Habang nag-aantay siya na maluto ang kanyang sinaing, may nakita siyang babae na nakaupo sa sanga ng puno sa taas niya lang mismo. Nakaputi na dress tapos may suot daw sa ulo na parang bimpo. Mukha daw siyang katulong sa bahay. Syempre, nagulat siya kaya agad niyang tinanong kung sino yung babae. Hindi siya sinagot. Pagkus tinanong nito yung lolo ko, may gustong kumausap sa'yo. Pwede ka bang sumama muna sa akin? Nagtaka yung lolo ko kaya tinanong niya, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Nakatitig na lang sa kanya yung babae tapos tinuro nito yung puno na pinuputol ng lolo ko. Sabi nito, teritoryo namin ang pinuputol mo. Doon pa lang alam na ng lolo ko na engkanto yung babae. Kahit na natatakot na siya, sumama pa rin siya doon sa nakausap niya. Kasi baka kung anong gawin sa kanya, di ba? Habang naglalakad silang dalawa, naalala ng lolo ko yung sinaing niya kaya sinabi niya ito sa babae. Malayo pa ba tayo? May sinaing kasi ako. Naalala ko lang. Baka masunog. Sabi naman ng babae, huwag kang mag-aalala. Madali lang tayo. Kaya, nagpatuloy lang silang naglakad. Tansya ng lolo ko, halos kalahating oras na daw silang naglalakad pero sumunod lang siya sa babae. Nung dumating na sila sa destinasyon nila, bumungad daw sa lolo ko yung isang napakalaking mansyon na gawa sa ginto. Pinapasok siya ng babae sa mansyon at pinaupo siya sa dining table na sobrang haba. Sinabihan siya ng babae na mag-antay daw muna. Di nagtagal, dumating na ang lalaki na paniguradong may-ari sa mansyon na ito. Sobrang laking tao raw nito. Halos hindi na siya magkasya sa pinto. At medyo hirap na rin daw maglakad. Umupo ito sa harap ng lolo ko at naghahain ng mga pagkain, yung mga katulong niya. Kasama rito ang babaeng nakausap ng lolo ko sa may puno. Sa harap ng lolo ko ay magkaibang kulay ng kanin. Isang puti at isang itim. Pareho namang kanin yan. Yung puti, pareho lang yan sa kinakain ninyo. Pag kinain mo naman yung itim, hindi ka na makakaalis rito at magiging pareho ka sa amin. Sabi ng lalaki sa harap niya. Hindi makapagsalita yung lolo ko kaya kumuha lang siya ng onting kanin na puti tapos konti rin na ulam. Nakalimutan ko na kung ano mismo yung pangalan na sinabi niya pero I remember na nagpakilala daw ito sa lolo ko. Ang kwento sa akin. Nagsimula nang magsalita yung lalaki. Alam mo ba kung anong klaseng gulo at kapahamakan ang pinapasok mo? Sabi nito sa mahinahon na tono. Maraming katulad ko ang magagambala. Kasali na yung mga kaya kang pahirapan habang buhay. Kahit pamilya mo pwedeng madamay. Kahit mahinaon nitong nagsasalita, hindi makapagsalita na maayos ang lolo ko. Pasensya na po kayo. Naghahanap buhay lang din po ako. Hindi ko po alam na may naiistorbo ako. Ang sagot ng lolo ko. Ngayon tatanungin kita,
Ititigil mo ba yung pagputol mo sa teritoryo namin? O hindi? Sabi ng lalaki. Titigil ko na po. Pasensya na ho kayo. Sasabihan ko na rin po yung mga katulad ko na wag papakialaman yung malaking puno, sabi ng lolo ko. Hindi na nagsalita ang lalaki at hinintay niya muna itong matapos ang lolo kong kumain. Agad rin naman natapos kumain ang lolo ko. Malinaw na tayo sa ating pinagkasunduan. Wag na wag mong uulitin yung ginawa mo ha. Maaari ka nang umalis, sabi ng lalaki. Sinamahan ng katulong ang lolo ko palabas. Sinabihan na lang siya ng katulong na diretsuhin na lang yung daan na tinuro nito at nagsimula na maglakad ang lolo ko. Wala pang 5 minuto, lumingon siya sa likod niya at di na niya makita yung mansyon. Sa harap niya, nakabalik na siya kung nasan ang puno at yung sinaing niya. Inalis agad ng lolo ko yung palakol na nakabaon sa puno at itinago. Nang tignan ng lolo ko yung sinaing, hindi pa ito kumukulo. P.S. I'm not sure if this is really true, but my tatay said that it really is true. Kahit sila mama alam tong kwentong to, at totoo daw talagang nangyari. At doon na po nagtatapos. Uy, ang ganda ng kwento. Alam nyo, naniniwala din talaga ako na may mga elemento, lalo na sa mga puno. Kaya, huwag kayo basta-bastang mambastos ng mga puno. Or, kasi may ibang tao na iniihian nila based from experience. Meron akong kakilala na very close to me na inihian ang isang puno at ayun, minalas-malas siya. Kaya nga bumalik siya dun sa puno na yon at nag-offer siya at nagpa-sorry. Ang problema pa, malayo sa tinitirahan niya yung puno na yon. Kaya they had to travel pa. This is also what fascinates me, no? Ang mga engkanto kasi iba-iba. Sa Japan, meron silang engkanto na wet packs siya. Alam mo yun, literal na wet packs. Tapos may mata, yung hole mismo. It's so random. Tapos meron yung mahahaba, yung leeg, di ba? Yun nga, naisip ko parang may nationality din sila. Naisip ko nga kung may tikbalang din ba sa ibang bansa? Kayo ba? Naniniwala ba kayo? Ito mga short lang to. This was posted last January 21. Ang title, Secret Admirer. I am 42 years old na ngayon. Babae. Nangyari to sa akin, mga 20 plus pa lang ako. Pag natutulog ako, dinadalaw ako ng isang lalaki na hindi ko makita ang mukha. Nakikita ko yung katawan niya. Nakahubad at matipuno ang katawan. Hinahalikan niya ako sa panaginip ko. Hanggang sa umabot na sa point na parang niroromansa na niya ako. Ang pinagtataka ko po is parang di siya panaginip. Kasi ramdam na ramdam ko at nafe-feel ko hanggang sa paggising ko. Ilang beses na siyang nangyayari sa akin pag natutulog ako. Ginawa ko na lang ay nagdasal. May isang tao ako na pinagsabihan sa nangyayari sa akin. At sabi niya, demonyo raw yun. Demonyo raw yun na nagkakagusto sa akin. Ayoko talaga maniwala, pero simula pa lang nung maliit ako, palagi akong sinusundan ng mga engkanto at aswang. One time, nagpapariband ako ng buhok. Yung hairstylist na gumawa ng buhok ko, may third eye. Sabi niya, may nakita daw siyang maitim na tao. Sobrang itim. Nakatitig lang sa akin na parang galit. Paano nangyayari yan, ma'am? Kami lang ng kapatid ko ang tao dito sa bahay. Sabi niya, nararamdaman daw niya na sinusundan ako ng mga lalaking engkanto at kailangan ko raw magkaroon ng asawa o partner sa buhay para aalis sila sa katawan ko at lumayo. Simula po nun, nagkaroon na ako ng boyfriend. Biglang natigil ang mga nangyayari sa akin. Siguro, totoo yung sinabi na need ko maghanap ng partner para mawala yung mga umaaligid sa akin na demonyo o engkanto. At doon po nagtatapos ang pangalawang kwento, di ba? Short but sweet. There are other entities naman na kapag nagka-boyfriend ka, sinasaktan nila yung boyfriend or girlfriend. Hindi sila natutuwa pag nagkakaroon ka ng partner. Minsan nagkakasakit sila, ganyan. May iba pang ang kwento na namamatay. So, buti dito, no? Tumigil na sila. Sunod natin kwento. June 8, pinost. This happened early 2018. Pero bata pa lang ako, may third eye na ako. Nagmo-move on ako that time sa breakup ko sa long-term partner ko. Most of the time, feeling depressed. Na-notice ko, parang laging may sumusunod sa akin. Kapag lumilingon ako, para akong may nakikitang black na figure na tao. Pero bigla, mawawala. Kaya akala ko nun, nung una, guni-guni ko lang. Kaso, halos araw-araw ko na siyang nakikita. May times pa na nakikita ko siya nakatayo sa pinto ng kwarto ko kapag matutulog na ako. One night, sobrang down na down ako dahil nagkausap kami ng ex ko para mag-closure. Sa sobrang pain na nararamdaman ko that time, kinwestiyon ko ang Diyos kung bakit ko kailangan masaktan ng ganito. That same night, bago ako matulog, nakikita ko na naman yung black na figure, pero this time, nasa may paanan siya ng kama ko. Unang beses yun na ganun siya kalapit sa akin. 5 a.m., nagising ako kasi narinig ko yung tatay ko. Pagdilat ko, nagulat ako kasi nakatayo na sa tabi ko yung black na figure. Pumikit ako ulit
at dahan-dahan na dumilat. Pero mas nakakatakot yung nakita ko. Pulang-pula na mga mata na nanlilisik. Tumawa siya na kagaya ng sa demonyo. Hinawakan niya yung dalawa kong kamay habang dinidilaan niya yung katawan ko. Pulang-pula din yung bibig niya at maitim naman na patulis yung sobrang haba niyang dila. Pinipilit kong gumalaw, sumigaw at magdasal pero hindi ko mabuka yung bibig ko. Pumikit ako ng madiin. Pero pagdilat ko, nasa ibabaw ko na siya. Tumawa na naman na parang demonyo habang nakatitig sa mga mata ko. Rinig na rinig ko pa yung galaw ng papa ko sa kusina namin kaya alam kong gising ako pero hindi ko maigalaw kahit yung daliri ko. Pumikit ako ulit, pagdilat ko wala na siya. Kinuwento ko sa mama ko yung nangyari. At may pinasuot siya sa akin na sobrang liit na santo na pinipin sa damit. Nakikita ko pa rin yung black figure after nun pero hindi na siya makalapit sa akin. Nagtaka na lang ako nun dahil 2 buwan hindi ako nagkakaroon. Never pa nangyari sa akin yun kasi regular yung mens ko. 3rd month, nagkaroon na ako. May lumabas sa akin na buong dugo na malaki. Hindi ka size ng normal na lumalabas kapag may period ako. Malaki talaga. Pagkatapos nung araw na nagkaroon ako, nawala na yung black figure. Sinabi ko sa mama ko at ang sabi ng mga matatanda, kapag raw ganun, ibig sabihin, hinihintay lang niya na ipanganak ko yung anak niya. Mabuti na lang raw at hindi ako sinama. At doon na po nagtatapos ang pangatlong kwento. Gagi. I don't know what to say. Ang lala nang nangyari sa kanya. Buti na lang yung pin na binigay sa kanya ng nanay niya ay effective. Kung ako yun, matatrauma siguro ako. Wala akong masyado masabi kasi that was kinda extreme, no? Yung last kwento natin galing po kay Judy Ann Dana. Huy, kaano si Judy Ann Santos? Charing title po ay Para Po. I'm a member of the Parish Youth Ministry dito sa probinsya namin. That day, may event na Diocesan Youth Day na kailangang pumunta ang mga kabataan sa ibang diocese para makilahok sa programa. Jeep ang gamit naming lahat na transportasyon papunta sa nasabing bayan. Punong-puno ang jeep dahil madami kaming mga gamit na dala, pero inisip na lang namin pagpapauwi na kami, luluwag na din kasi madami kaming ibababang estudyante sa syudad dahil may pasok na kinabukasan. Natapos ang buong araw at dun pa lang sa pagpunta namin sa jeep ay hirap na kaming hanapin. At nung nahanap na namin ay parang sikip na sikip kami na parabang sobrang daming nakasakay. Bumiyahe kaming nagsisiksikan at pagdating ng babaan sa Kabanatuan, akala namin gagaan na yung pakiramdam namin. Pati yung mismong jeep luluwag. Dahil meron din sigurong 5 kabataan ang bumaba doon pa lang. Siksikan pa rin kami at pagod na ang lahat kaya halos lahat ng kabataang kasama namin noon ay nakadukdok at tulog na. 3 kaming magkakahiwalay ng upuan. Nang dumaan kami sa may bandang palayan na wala namang bahay, may sumigaw na hindi pamilyar na boses. Para po! Narinig naming 3 gising at lalong narinig din ng jeepney driver dahil dahan-dahan niyang inihinto ang jeep. Sabay tingin sa amin at sabing, may bababa ba? Walang bahay doon, madilim at puro puno. Kaya napailing na lang kami nang sabay sabing, wala po. Sabay nagtingin kami at nakita ko rin na tumingin sa salamin yung driver. When our eyes met, nakikita ko na parang natatakot siya. Yung boses na narinig namin ay parang nanggaling sa ilalim. Hindi nanggaling sa mga kabataang natutulog na baka nantitrip lang kasi makikilala naman namin ang boses nila at alam din namin kung sa manggagaling ang nagsasalita, kung sila man yun. Pero ibang boses yung narinig namin eh. Napakalamig din that time at lahat kami ay kinilabutan. Nagdadasal na lang ako pa uwi dahil bukod sa ako yung pinakadulo ng jeep, na-imagine ko na baka may biglang may makita ko o may humila sa akin kaya buong biyahe nun, nakapikit lang ako. Pagbaba namin sa simbahan, dahil doon ang dropping point ng mga kabataan, na-ishare namin yung nangyari na yon sa mga kasama namin. At kahit daw yung 2 kasama kong gising, ay nagdadasal na lang hanggang makahinto ang jeep na sinasakyan namin. May nagsabi naman sa amin na matanda na buti raw inihinto ng jeepney driver ang sasakyan. Baka talagang sumabay sa amin at doon bumaba ang spirits dahil kung hindi daw, baka ano pa nangyari sa amin at naaksidente kami. At doon po nagtatapos ang kwento. Nakisakay lang naman, kayo naman. Tapusin na muna natin, for now, ang kabanatang to. Napatagal na yata yung kwentuhan nating 2. Hindi ko mahawakan yung kandila, masyadong mainit. Anong gagawin ko? I'll see you sa next upload, guys. Hindi ko mahawakan, B. Mag-edit muna ako.